Oh, meron din daw pong bagong sakit ayun na ipapasa galing sa paniki, ano ha? Pero ito ay nasa China pa. Kasama natin si Dr. Nina Gloriani mula po sa College of Public Health ng UP Manila. Doc, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Congressman Angelo. Opo. Kumusta na ho kayo, Doc? Okay naman. Pasensya na kayo, binulabog na naman kayo. So ma'am, anong status so far nitong bagong coronavirus na ito? Ang sabi ho, may potential daw po ito na mag-trigger din ng malaala COVID problem. Well, yun ang sinasabi, no? Kasi meron siyang kapasidad na makapasok, mag-enter dun sa receptor natin, sa human cells, na kagaya ng SARS-CoV-2. Pero hindi pa talagang alam anong maaari niyang gawin. Sa ngayon ay galing sa laboratory experiments and test tube models yung mga findings nila. Pero anong vector nito, paniki? Yes, ang mga coronaviruses naman talagang ang maraming nagdadala niyan ay yung mga paniki, mga bats, ano? Okay. Maraming coronaviruses, hindi lang yung SARS-1, 2, MERS, pero marami. Talagang bats ang pinakamalaking parang vector nila yung nagdadala ng sakit na yan. Ano. Yes. Okay. Paano ito natatransmit sa tao, ma'am? Okay. Dalawang posibleng mangyari. Yung bat na mayroong dalang ng virus ay direkta na makakatransmit ng infection sa tao, no? Directly. Yung kasi kumisan, di ba, ang mga tao nagpupunta sa mga lugar na maraming mga paniki. So, exposure nila mas malapitan. Pero pwedeng other mammals na may intermediary bago makarating sa other mammals bago makarating sa human. So, yung tinatawag na spillover sa kanila, oo, pwedeng ganon. Pero so far sa China naman wala pang infected? Wala pa silang nakikita na talagang nasa humans ito. Wala. At ngayon, bagong pag-aaral lang ito, no? But which is good na mayroon tayong sinusundan ganito mga researchers sa pag-aaral. So, yung bakuna na ginamit dati sa COVID, will it work dito sa bagong strain na ito? Okay. Ganito, no? Ang mga coronaviruses ay maaring may cross-reactivity na tinatawag. Mayroong portions na magkakapareho. Of course, a lot of it will be different. Kagaya nung nangyari noon na may mga iba-ibang klase na bias na namuo. So somehow, nakakatulog na nagkaroon ka ng isang infection o nabakunahan ka sa isang klase ng coronavirus. At kung may cross-reactivity ito doon sa bagong dadating, ay pwede kang maprotektahan. So may cross-reactivity. So in fact, we expect na yung exposure natin sa mga iba-ibang coronaviruses may provide some protection. Pero at least sabi nyo nga, maagang na pag-uusapan ito para ma-alerto din ang ating mga kababayan. Ano, ha? May specific location ba sa China? Sa Wuhan laboratory. Wuhan pa rin? Dito nila pinag-aralan kasi talagang Institute of Virology yun. So talagang mandate nila yan na pag-aralan lahat ng mga viruses, especially kung ano yung naikot sa kanila. Yes. Ayun. Ma'am, kayo medyo nababahala, nagpahayag kayo ng pagkabahala natin dahil sa pagbitaw ng US sa sa WHO, pagtigil ng funding, ano ha? Oo. May mga sinasabi si Ambassador Babes Romualdez na may exempt, ano ha? May nakikita ba kayong pag-asa na pati ang WHO ay ma-exempt? Doon sa mga... Sana po. Well, siyempre, lahat tayo ay umaasa na gano'n na mangyayari, na magbago sila ng pananaw, na kailangan nila suportahan ng WHO. Kasi hindi lang sarili nila ang tinitignan nila, kundi global ito, no? Maraming problema na pwede maapektuhan ng Amerikano kung hindi sila magsusuporta, no? Kasama sila doon sa maapektuhan. It is a parang international. Kasi bumibiyahe din naman ang mga Amerikano Di ba? Yes, saka sila yung may kapasidad na mag-support. Siguro yun ang ating ipag-pray na mabago yun. Opo. So ano mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan dito po sa bagong coronavirus na ito?
hindi lang naman coronaviruses ang marami. Ngayon, actually, maraming may sakit, no? Marami talagang respiratory viruses na tinatawag natin na siyang nagdadala ng mga sakit natin ngayon. So, ano importante? Yung minimum public health precautions pa rin natin. Kung nasa labas tayo, lalo kung marami tayong mga sakit, hindi masyadong maganda ang ating immunity, no? Ay mag-mask ulit. Of course, yung paghuhugas ng kamay, also still avoiding crowds. Lalo ngayon po, marami po talagang nagkaroon ng upper respiratory tract infections sa ngayon. Even though, Kung sa bagay, hindi lang naman respiratory problem, ang dami din daw mga bata na na-admit ngayon dahil sa LBM. yes, marami talaga. Kasi, kailangan isipin natin yung paano tayo magpe-prevent ng infection sa lahat ng kaso, no? Ito mga ganito, marami talaga. Hindi po matatapos ito. Yung mga viruses na to, marami sila. So sanitation, pagbubus ng inyong immune system, at saka pag-iwas sa mga public places, kung may sakit na, mag-face mask. Wag na lumabas. Wag na lumabas. Hindi, kung kinakailangan, ayun, di ba? Mag-face mask na. At least may mga proteksyon na ho tayo. Hindi lang po proteksyon natin, kundi proteksyon ng ibang tao, na pwede nating madamay. Ayan. Doc Nina, thank you for joining us, ha. Magandang umaga po.